Good day mga ka-sports natin dyan. VVL 2025 All-Filipino Conference Team Standing. Aalamin natin at ipapasilip ko sa inyo ang top 12 kung saan ay ang tunay na number 1 ang ating pag-uusapan at sinong team ba ang nangungulelat at malalaglag nga at hindi na makakapasok sa next round. Ngayon ay makikita na ninyo ang kanilang standing at alam nyo ba na kung sino ba talaga ang tunay na malakas. Mapipredict na ninyo ngayon pa lang dahil papalapit na ang pagtatapos ng prelims. Sa tingin nyo, ang team ba ninyo ang pasok sa nasabi nating next round? Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Narito na nga ang top 12 na team, ang kanilang 100% na standing sa kasalukuyan. Eto na, pag-uusapan na natin kung sino ba talaga ang malakas at ang nangungulelat. Top 12, Nexled Chameleons. Ang Chameleons kung saan ay isa sa mga masasabi natin na rebuilding rin na team. Pero kahit meron silang laure ay hindi pa rin umubra. Sa kasalukuyan ay 0 pa rin ang kanilang panalo. Wala pa nga silang naitatalang panalo. Samantalang ang kanilang talo ay lumobo na. 7 na ang kanilang talo. Kitang-kita natin na ang Nexled Chameleons ay wala ng pag-asa na makapasok pa sa next round. Number 11, Capital One Solar Spikers. Sa kasalukuyan ay isa pa lang ang naitatala nilang panalo. 6 na ang kanilang talo. Nanganganib ang Capital One Solar Spikers na hindi na rin makapasok sa next round dahil nga sobrang dami na rin ng kanilang talo at malalakas pa na team ang kanilang mga makakalaban sa mga susunod na games. Sa tingin ko mahihirapan na rin ang Capital One na umabante sa next round dahil nga sa kanilang standing sa kasalukuyan ay nasa laylayan rin. Isa pa sa mga players or team na hindi rin talaga umubra ngayon conference ang Galleries Tower High Risers, kung saan ang naitatala pa lang nilang panalo ay isa pa lang. Tay nga sila ng Capital One na kung saan ang Galleries Tower ay 6 na rin ang talo. Iisa pa lang ang kanilang naipanalo kung kaya maaari talagang malaglag ito sa next round. Alam natin na iilang team na lang ang magbabakbakan pagdating sa mga susunod na round. Number 9, Farm Fresh Foxes. Ang Foxes ay isa sa mga promising team kung saan may mga bagong recruit nga sila at pinapalakas nila. Sa kasalukuyan ay meron naman silang 3 panalo at 4 na talo. Medyo may pag-asa to for French Foxes na makapasok para sa next round. Actually, palaban talaga ang Farm Fresh. Medyo kinukulang lang talaga sila kapag sa duluhan na laban. Pero maganda to dahil nakabalik na ang kanilang mga players na malalakas na nagkaroon ng injury ng nakaraan mga conference. Number 8, Zeus Coffee. Sa kasalukuyan ay meron naman silang 3 win and 4 loss. Tay nga sila ng Farm Fresh. Malakas rin naman ang Zeus Coffee at pinapahirapan nga nila ang mga malalakas na team. Kaya't promising rin ang team ni Jovelyn Gonzaga. Titingnan natin sa mga susunod na round kung aangat pa ba ang kanilang standing. Top 7, Akari Chargers. Sa kasalukuyan ay meron na ngang 4 na panalo at 4 na talo ang kupunan naman ni Barbie Ivy Laksina. Isa rin ang Akari sa naghahabol na gusto rin umangat pa ang team at talagang nakikipagpukpukan sila. Pero sa tingin ko kukulangin pa rin sila para makapasok sa top 4 dahil malalakas talaga ang ibang team. Pero malay natin, sabi nga ng mga fans ni Ibiang, bilog ang bola. Pero sa kasalukuyan meron pa lang silang 4 na panalo at lumobo na rin ang kanilang talo na 4 rin. So sila ngayon mga team na 6 na nasa mababang standing. Dito naman tayo sa matataas na standing. Top 6 naman to.
Number 6, PLDT, kung saan ang PLDT ay medyo kinukulang lang talaga, kinakapos lang bandang hulihan, pero palaban naman ang team ni Savannah Davison, kung saan meron na nga silang record na 4 win and 3 loss. Pasok na pasok yan para sa top 6 at baka pa umangat pa ang kanilang standing sa mga susunod na round sapagkat malakas naman talaga sila. Number 5, Chocomucho Flying Titans, kung saan meron na nga silang 5 win and 3 loss. Isa ang Chocomucho sa talagang masasabi natin nakikipag-git-gitan at nakikipag-unahan nga para sa top 4 standing. Actually, halos tie lang nga sila dyan ng Cherry Tigo. Malakas talaga ang nasabi nating Chocomucho sa pangunguna nga ni Cici Rondina at Boss Dina Wong. At maganda to dahil bumalik na rin ang lakas ni Dindin Manabat. Kitang-kita natin na talagang marami rin ang kanyang naiaambag na scores, kung kaya nga naitatawid nila sa panalo kahit inaabot nga ito ng 5th set. Gayunpaman nag-a-adjust pa rin sila dahil wala nga si Kat Tolentino. Number 4, Cherry Tigo, kung saan tulad ng sabi ko, tayo nga sila ng Chocomucho na meron 5 win and 3 loss. Ang Cherry Tigo ay isa rin sa masasabi natin na malakas na team, kung saan nga ay nakikipaglaban talaga itong si Ara Galang para maibalik nga nila sa top 4 standing ang kanilang team. Well, malaki naman talaga ang pag-asa ng Cherry Tigo kung hindi lang talaga magbago ang nilalaro ni Ara Galang, kasi minsan si Ara Galang talaga ang pinaka-top scorer nila. Kinakailangan talaga na mag-level up rin ang ibang mga kako-teammates nang nasabi natin si Ara Galang para gusto nilang makapasok muli sila sa top 4. Number 3, Creamline Cool Smashers. Ang Creamline Cool Smashers ay meron ngang record na 5 win and 0 loss. O ibig sabihin wala pa talagang nakakatalo sa Creamline. Undefeated ang nasabi natin good vibes team. At kung tutuusin, para sa akin sila talaga ang tunay na nasa number 1 standing. Pero sa kasalukuyan nga ay nasa number 3 muna ang nasabi nating Creamline. Pero alam ko na mas aangat pa ang kanilang standing, lalo't ang kanilang makakalaban na team ay mahina, ang Next Led Chameleon. Sure win dito ang Creamline. Number 2, Signal HD Spikers. Sa kasalukuyan ay meron naman ang Signal na 5 win and 1 loss. Grabe rin talaga ang nasabi natin Signal. Palaban rin itong si Vanny Gandler, kahit wala na nga si Ces Molina at Riri Meneses ay talagang naipanalo pa rin nila ang kanilang laban kontra nga sa galleries ng nakaraan game. Number 1, Petrogas Angels, kung saan meron naman silang 6 win and 1 loss. So ibig sabihin talaga ang Creamline kapag nanalo bukas ay mapapalitan na nila ang Petrogas sa number 1. Sa kasalukuyan ay ang Petrogas nga ang nasa number 1 standing, pero bukas 100% Creamline Cool Smashers na ang nasa number 1 standing at wala pa ngang nakakatalo sa Creamline. Kaya't ang nasabi nating Petrogas Angels, ngayon lang sila nasa number 1, pero bukas Creamline na. Sure win ang Creamline bukas mga ka-sports. Abangan ninyo ang laban nila kontra nga sa Next Led Chameleons at magaganap nga yan sa PhilSports Arena. At kalakip nito ay magaganap rin ang laban ng PLDT kontra sa Signal HD Spikers. Bukas yan mga ka-sports sa. So ibig sabihin talaga ang nangunguna walang iba kundi ang Creamline Cool Smashers, ang nasa number 1 standing. At sila na talaga ang mananatili dyan forever. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.